Argentinian steak ng husband ni Ann Curtis. I-try natin. Ang lambot, grabe. Wow. Kahit pina-medium well ko na, normally nagiging medyo chewy na siya. Super lambot, as in. All of the beef that we use come from Argentina. So it's all from Nico's family. It's from their farm. So. Wow. Wow, sabog. Okay ka, winner for me. Winner. Super excited na akong matry ang mga ito. Kaya naman ano pang hinahantay natin, guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa May Makati dahil meron tayong itatry na restaurant na sobrang tagal na natin gustong itry. Ngayon na lang tayo nagka-chance makapunta dito. So excited na ako matry dahil sobrang sikat nito dahil alam nyo ba yung may-ari, asawa ni Ann Curtis. Asawa ni Ann Curtis. Asawa ni Ann Curtis. Asawa ni Ann Curtis na Asawa ni Ann Curtis. I'm sure aware na kayo kung anong restaurant to. May 2 branch na sila dito tayo sa Makati. So, ito yung restaurant. Let's go. Pasok na tayo. So, Chingolo or Chingolo, I don't know. Let's ask them kung paano yung tamang pag-pronounce. So yan, nagpunta tayo ng hapon, 4 p.m. para, syempre, hindi tayo makikipagsapalaran sa dinner time. Kasi I heard, ang daming kumakain dito, especially dinner time. So marami rin silang ino-offer na mga frozen dito. No? Mga Argentinian na Angus. Wow! So kung nagki-crave ka, pwedeng sa bahay mo na lang lutuin. Oh, may kare-kare din. Beef tapa. So, lahat yan, lahat daw ng meat nila galing Argentina. So, meron din silang mga burger patty. Pero syempre, kung tinatamad kang magluto, paluto mo na lang. Order ka na lang dito, di ba? Let's try. Excited na ako. Even their sauces, meron din. Chimichurri, their famous chimichurri. Caesar dressing. May sarili sila, no? Katuwa. Sa mga mahilig sa steak, at mga, syempre, imported na quality ng beef, pwede nyo itry dito. So, ito yung menu nila. Meron silang grill, yan yung mga steak nila. Small plates, yan, may empanada, soup, salad, and sides. Meron pa dito sa likod. May meals, so meaning may mga ulam and rice. Tsaka pasta, burger, sandwich, and dessert. Very straightforward naman tong menu nila. So, syempre, meron din silang ino-offer na cocktails, wine, tapos yung, of course, yung pinagmamalaki nilang Argentinian beef. Galing pa sa ibang bansa, pinadadala nila. Hello. So here in Chingolo, all of the beef that we use come from Argentina. So it's all from Nico's family. It's from their farm. So yeah, we source all of it from Argentina. And in our menu, it varies. We serve multiple cuisines. We serve Filipino cuisine. We serve Italian. We serve Argentinian. For those who want to try, we're open every day. So from 11 a.m. to 11 p.m. So, itong in-order natin na Argentinian porterhouse, almost 1 kg to, guys. 4,500 pesos. Then, ito namang beef lasagna nila, 690 pesos. So, ito namang tinatawag nilang Chingolo burger nila, 650 pesos.
with fries na. Then ito namang very unique nilang kung tawagin, stuffed kalabasa flowers, 395. Then ito naman yung isa pa sa bestseller nila, yung kanilang empanada sampler na may 5 pieces ka na, 475 pesos. So may dalawang flavor lang sila dito, original beef, tsaka yung beef chili and cheese. Exciting. So yan, ito lang yung mga in-order natin. Piling-pili dahil minake sure natin yung mga bestseller at yung masasarap talaga. Sabi sa mga vlog na napanood natin, tatry natin para magkaalaman. Let's go. Start muna tayo dito sa kanilang beef lasagna. Cut na natin. Wow. Yun oh. Grabe. Very meaty. Haluan natin itong bechamel nila. Uy, wow. Lagay natin dyan. Haluan natin ng sauce. Mukhang malaki-laki itong titikman natin, Yun oh, solid. Unang itatry natin, unang isusubo natin, solid agad, no? Let's go. Very meaty. Thick yung pinaka-sauce na matitikman mo. Yung pinaka-lasa niya, nandun sa salty side na may asim ng konti. Walang katamis-tamis. So sa mga hindi mahihilig sa matamis na beef lasagna, magugustuhan nyo to. Sarap! Very creamy. Yan oh. Wow. Oh. Mapapa-second bite tayo. Pero I think yung second bite natin, dito na sa bread. Dahil may kasamang bread, dito natin di ba? Yun. Wow, solid. Unang tinikman natin, solid agad. Wow. Alam niyo bang first time ever ko lang to ginawa? Yung kumain ka ng pasta, sinabayan ng bread. Or ganito, ginawang ganyan. First time ko lang ginawa sa lasagna. Pwede pala, sarap, bagay. So kung for you, or sa mga taong too much sa inyo yung lasa nung pinaka-tomato or yung pinaka-sauce niya, mababalance out nung bread. Tapos magbibigay pa ng texture, yung pagiging crunchy. Galing. Siyempre, nasarapan tayo. Dagdagan natin ng sauce pa. Very meaty, guys. Napaka-creamy. Ang thick nung kanyang sauce. Just the right amount of saltiness and yung asim nung tomato sauce. So yung price niya, again, 690 pesos. For me, para sa dami, sa lasa pa lang. Sulit, 690 pesos. Pwedeng pang 2 tao to. 2 bread pa. Tsaka guys, quality ingredients ang ginagamit nila dito. Thumbs up agad dito sa beef lasagna nila. Super nagustuhan ko. So move on tayo sa... So ito naman yung itatry natin. Kung tawagin, stuffed kalabasa flowers. Yun, naglagay lang tayo ng kalamansi. So I think, kamay na lang. So meron siyang sauce dito. Tingnan natin ano ba yung kasama. Ricotta cheese, romesco sauce. Ricotta cheese daw tong nilagay nila. Kalabasa, yan. Purong natin tong isa para makuha natin yung pinaka ricotta cheese and what do they call that? Romesco sauce. Yan. Ganda rin ang presentation. Very unique kasi kalabasa flowers, di ba? Naisipan nila yun, Kala ko just plain kalabasa. May chorizo sa loob. So again guys, lahat ng meat nila dito galing Argentina. So lahat ng ginagamit nila, mapatapa, beef patty, steak yan, chorizo galing Argentina. Sarap to, medyo parang siya. Nagkaroon siya ng asim dahil dun sa kalamansi. So basically, yung bulaklak ng kalabasa yung ginamit. Tapos ang laman niya is chorizo. Good to try. Something new. Very unique. Sarap din yung sauce. Ricotta cheese. Romesco sauce ang tawag nila. Okay din to. So, 395 pesos ang isang order nito. So, siguro may ilang pieces ka. Almost 10 pieces. So, 5 na to. Basta marami. So, baka 12 pieces pa nga ito Bilangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 12 pieces nga siya.
para sa 395 pesos. Kung sulit ba, pwede mong itry kung naghahanap ka ng something unique. Pero para sa mga taong hindi mahilig sa oily or fried food, pwede nyo i-pass to kasi syempre pagkakagat mo, crunchy pa rin siya. Para kung kumain ng tempura na, alam mo yun, may mamantika sa loob. May katas ng konting mamantika. So siguro, nababalance out or nami-minimize yung pagiging oily niya pagka sinamahan mo ng sauce. Masarap din kasi yung sauce di ba? Kung ito lang, baka kahit hindi na order pero dahil sa sauce, nagpapanalo sa kanya. Yung next na itatry na natin, itong steak, Argentinian porterhouse nila. Ang gandang pakinggan no? Very social. So, nandito tayo sa Makati area. Dito yung unang branch nila ng Chingolo. So, yung vibe nila dito is, parang medyo slight fine dining. Na medyo cozy naman. Parang hindi siya super duper fine dining. Tingnan mo, ultimo yung kanilang knife, napakaganda. Mamahalin din, may brand pa. Ginasusan talaga. Yan, hapon tayo pumunta para make sure natin wala masyadong tao, tayo lang. May mga few customers lang para kasi hindi tayo mahirapan mag-shoot, diba? Mas ma-enjoy natin. Kasi pag dinner time or before dinner time, dumadami na yung tao. Kung makikita nyo dito sa steak natin ngayon, ito yung side kay Carter. Medium rare pa yan dahil syempre bawal tayo yan, para sa kanya lang yan. Ito, medium well natin. Lambot pa rin. Ayan, tingnan mo, lambot pa rin. Siyempre, yung fat, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Pero mamaya na yung fat, di ba? Unahin natin tingnan natin yung naging nila ha. Lambot, guys. Yan. Lambot pa rin. So, cut na natin. Tatlo yung sauces nila again, guys. Ito lang yung pinili natin. Pwede rin naman kayo ng steak sauce, gravy, kung anong trip nyo. Let's go. Ang lambot, grabe. Wow, kahit pina-medium well ko na. Normally, nagiging medyo chewy na siya. Super lambot, as in. Walang laban. Super lambot. Yung tipong pag kinagat mo siya, gamit yung ipin mo, talagang parang similar to Wagyu yung dating niya. Effortless kagatin. So, pagdating naman sa chimichurri nila, medyo nahihirapan ako i-describe. Sa leafy taste, medyo maasim ng konti. Bagay naman, pero siguro mas gusto kong salt. Pero ito guys isa-serve nila sa inyo yung mga steak. May kasamang salt, tapos yung sauce na pinili nyo. Dahil may freedom kayo para i-level up yung lasa. Kung gusto nyo mas maalat. Pero kung gusto nyo as is na, choice nyo yan, di ba? Dito sa titikman natin, garnish tayong konting salt. Dahil sabi ko nga sa inyo, pagdating sa steak, mas gusto ko yung simple lang yung lasa. Yung pinakaalat lang. Salt and pepper lang. Tikman natin ng walang chimichurri. Kasi unang try natin with chimichurri di ba? Let's go. May kasama pang konting taba. Umangat pa yung lasa niya. Kung ako papipiliin, masaya na ako ng yung steak lang, kahit walang chimichurri. Pero masarap din naman may chimichurri. Oo, pang-alternate lang ng flavor para halimbawa, hindi ka rin maumay. Okay, so ito may taba. So, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ng taba, guys. Yun, no? Oh my gosh. Ano ba titikman natin? This one or this one na mas maraming taba? Ito na lang. Diba? So, dito pa ako na-amaze, guys. Kasi, kala ko just the ordinary steak na isi-serve nila. Diba? Yung ipi-plate lang nila. Sa sizzling plate pa. So, imagine, ni-level up pa. First time ko lang nakakita na, nasa parang kang somehow fine dining na, social na kainan. Naka-sizzling plate yung high quality or premium quality na steak. Good idea. Siyempre, taba. Alam mo naman na medyo, makatas, ma-oily. Lalagyan natin ng salt. Hindi na tayo mag-chimichurri kasi na-enjoy ko ng pinaka-mismong lasa lang nung steak. So, again, Argentinian porterhouse. Almost 1 kg. Ang dami. 4,500 pesos lang. Or, ako kasi nasulitan ako So, 4,500 pesos. Baka sabihin nyo naman, nilalang ko yung 4,500 So, yan. Let's go. Enjoy na natin to. Wow! Grabe the juice. Sobrang lambot. Sarap. Galing. So, tignan naman natin, tikman ni Carter. Carter's turn. Yung inaabangan nyo. Your name of it. Wow. Taba sa likod. Ito na.
So kaya sizzling, di ba? Naluto yung isang side, kabilang side, medium rare pa. So, okay to. Basta lambot, ba't ka nagulat? Well, ngayon ako nakatikim ng Argentinian steak. Ba't ang lambot? Ang kapal niya, pero ang lambot eh. Tsaka tama, walang laban. Walang laban, diba? Para po, pagka every bite mo, may juice lang. Kita nyo kanina, may wood silang sinasama sa grill. Yung woody taste, may charcoal, may wood na lasa. Yung parang, basta lasang kahoy, pero masarap. Super bagay sa steak. Parang Nag-aadong tape. nagiging lalong meaty, na-elevate yung meatiness ng steak. Parang meaty na, naging meaty pa. Kalahin mo yun. Lambot. Kasi medyo malamig na nga ito eh. Yeah. Diba? Pero malambot pa rin ah. Super. So, katulad ni Lane, hindi rin ako mahilig mag-sauce. Actually, sa kahit anong food, hindi ako mahilig mag-sauce. Pero tatry natin to. The Argentinian way. Oh my God. No, for me, bagay to ah. Parang naging meaty kasi siya eh, without the sauce, di ba? Parang naging even more savory nung nilagyan na to. May na-elevate na something na hindi ko ma-explain eh. Maasim-asim na medyo ma-herb yung lasa. Parang rosemary na something like that na flavor. Parang thyme, rosemary. Na syempre may iba pa, di ba? Kasi maasim-asim siya. Pero masarap. Bagay to. I like it. Taba. Yeah. So, since naka-high protein, high fat diet ako, ito kasi yung kapalit ng carbs. Maliit lang yung carbs ko, pero high fat. Dito kukuha ng energy yung katawan ko. Wow. Wow, sabog. Super fatty. Pero masarap. Good fat. The good kind of fat. Ito? So, it's kanan pa? So, it's a 4-5? Laki. Saka para sa tambos. Tsaka sure satisfied siya. Sure yan. Satisfied ka sa kinain. Kahit walang rice. Okay to, winner for me. Winner. Paddy. So, yung ito, solid fat to. Oh my God. Ang maganda dito sa chimichurri, kasi the more I eat, nagiging super fatty yung sa bibig eh. Parang umaangat na sa bato. So, parang dadating yung time na sa sobrang laki niya, medyo nauumay ka na sa gitna nung steak. So, itong chimichurri, since medyo maasim siya, may konting lime to, and alam ko may suka eh, pero basta maasim siya. So, nako-compensate niya yung fattiness ng steak, yung pagka-oily niya. Na-slice through nung sourness nito. Kaya pagdating sa mouth, di na siya yung parang kumakapal yung batok mo pag kinakain. Pang-compensate. So ngayon, move on naman tayo sa kanilang Chingolo Burger. So, slice muna natin. Napakita ko naman sa inyo kanina yung loob niya. At dahil matalim naman at magandang quality yung kanilang knife, hindi tayo pahihirapan. Para hating nagmamahalan ulit kami ni Carter. Yun, oo. Perfect ang pagkakahati. Urong muna natin yung fries dahil para pagbuka natin maganda. Yan. Uy. Tapos may parang, di ko alam kung ham to or bacon. So, dito sa kanilang burger, ang gamit pala nila, pure Angus, bacon, may arugula din, chimichurri, caramelized onion, garlic aioli. So, yan. Kagatin na lang natin. So, again, ayan siya. Oopsie! Ayun, ang likod niya. So, tingnan natin kung gaano pa rin siya ka-juicy. Okay? Parang may hirapan tayo kagatin. Pero sige, ayusin na natin. Ayun yung arugula kasi. Messy lang. Okay, ready na tayo dyan. Okay, let's go. Masarap siya. Grabe yung explosion sa mouth kasi halo-halo na yung lasa. So may chimichurri sauce, ando na yung caramelized onion, yung lasa ng bacon, tas yung Angus, yung laman, yung pinakalambot niya, tsaka pagiging juicy overall. Tsaka guys so syempre nandito tayo sa restaurant ni Nico Bolzico at Erwan Yusaf, yung asawa ni Solen Yusaf tsaka Ann Curtis. So very famous sila, kaya nalaman ko din na meron silang ganitong restaurant. Thumbs up naman
naman sa mga na-try natin, masarap. Hindi pa natin natatry yung bestseller pa nila isang empanada. Kaya excited din ako doon. So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, lahat ng meat nila dito, galing pa Argentina, pinadadala pa talaga nila, lahat premium quality. Kahit mapa-beef tapa daw yan, chorizo. So, try natin burger. Pag burger, medyo... Ito na yung low carbs ko. Pinagbibigyan ko yung carbs na itong burger kasi hindi burger kung wala yung buns eh, diba? So, yan. Kita ko yung caramelized onion, which is gusto ko nasa burger yung caramelized. Arugula yung isa, no? Yes. Chimichurri, mukhang ano. Yung ingredients pa lang na nakasulat sa menu, mukhang Promising. exciting. Mukhang may mangyayari sa bibig. Magkano to? 690? 650. 650. Let's see kung ano lasa ng 650 pesos na burger. Wow. Okay, ito may wow factor Napawaw. Oo nga, no? Yung sauce nila, sarap din. Hindi ko ma-explain kasi halo-halo na lahat ng lasa eh. Oo. Pero sa masasabi ko, mas masarap ito. Kaysa dun sa burger na sobrang mahal. Kaning burger na yun? 1.2? 1.6? 160. 1,650. Si ano? GR. Mas masarap to. Di hamak. Yun, pagkakagat ko parang... Ano, may lumalaki yung mata ko kahit anong singkit ko. Lumalaki. Uy, wow. Diba? Yun nga, 650 may caramelized onion, may arugula, may mga cheeses and sauce. Dapat, diba? 1.6 na burger, dapat more than this eh. Pero ito, okay to. Sulit for me sa 690? 650. 650 lang pala. Okay. Okay to. Sabi nga, napawaw ka dyan. Yeah, para sa 650, may wow factor na. So last but not the least, itong empanada na yung itatry natin. So, ito yung sampler nila. So, ito yung apat na beef, chili, and cheese. Ito yung ordinary beef. Andito na tayo, last but not the least. So, biyakin muna natin. Guys, sila mismo gumagawa ng dough. Diba? So, biyakin na natin. Uy, lambot. Crunchy. Alam mong crunchy siya, pero alam mo, lambot. So, ito yung kanilang ordinary beef. So, try na natin, Kung mapapansin nyo, yan malambot siya. Pero, syempre, makrust din siya. Siksik. Hindi naman tinipid. Talagang laman kung laman. Diba? Try na natin. Let's go. So, dito sa original beef nila, malasang-malasa na. Kahit ito yung pinaka-original. Pero, slight peppery. Hindi masyadong maanghang. Pero, yung pepper niya, yung pagiging peppery niya, yun yung nagbibigay ng konting-konting sipa ng anghang. Pero, konti lang. Hint lang. So, I think dito, sa next na itatry natin, andyan yung talagang chili. Nandyan yung anghang. So, kung gusto niyo ng something na flavorful, pero hindi maanghang, pero straight to the point, sobrang lasa. Sobrang meaty niya. Sobrang meaty. Literal na yung lasa niya nangingibabaw kesa dun sa dough. Kesa dito sa pinaka pastry or tinapay. Basta yun. So, dyan ka muna. Baka mabusog tayo. Move on tayo dito sa isa. So, itong medyo may nakadrizzle na white. Beef, chili, and cheese. Ganon din. Yeah. Uy! Ayan, In fairness, parehas din silang malaman talaga. Ito, medyo mas mamula-mula. Kaya mukhang maanghang. Tikman na natin. Pero kung ano, hindi ka mag-check. Ando na yung anghang. Pero yung anghang niya, mamimiss mo kasi dumapo lang yung anghang niya sa dila ko. Ngayon, wala na yung anghang, namimiss ko na. Masarap yung lasa niya. Hindi ko na itatry yung chimichurri kasi hindi ko type yung chimichurri sa empanada. So, kanya-kanya naman yung preference So, yun. Anyway, guys, share ko na rin sa inyo habang ine-enjoy natin tong empanada. Alam niyo naman na, syempre, preggy tayo ngayon. 'Di ba? Sa mga madalas nakakapanood ng video ko. So, nasa 3rd trimester na kasi tayo. So, medyo, mapapansin nyo na bihira na lang kami nagsi-street food kasi syempre, medyo alalay na kami. Lilo muna sa mga food na, syempre, kailangan mag-ingat dahil medyo crucial na yung
stage na to, 'di ba? Tsaka pinagda-diet na rin ako ng OB ko, 'di ba? Tsaka, syempre, kaya mapapansin nyo, may mga restaurant, kung ano-ano na yung... Syempre, kailangan mas quality yung kakainin ko na ngayon since nalalapit na yung due ko. Kaya, ayun, subo muna tayo. Namiss ko yung anghang. So, hindi siya as cheesy na ina-expect ko. Pero ganun pa rin, very meaty, kagaya ng isa. Parang same lang sila ng level, ng lasa. May anghang lang to. Siguro, pwedeng more cheese pa. Hindi ko masyadong... Eto, yan, nakita ni Carter. May cheese daw. Siguro bits lang ng cheese. Kaya, hindi ko... Ang in-expect ko kasi parang pagkagat mo, lasa mo agad yung cheese. Hindi ko pa rin malasahan yung cheese. Pero ang masarap dito is yung anghang na nabibigay. Kasi malasa-malasa na siya eh. Ayan, sinipon ako agad. Flavorful na. Masarap to. Para sa empanada kasi. Kasi ang alam kong empanada yung sa Pilipinas na empanada. Tapos in-incorporate yung mga parang lasa ng chili con carne, ganyan. Gusto ko to. So kung ako papipiliin, kung itong original beef or dito na ako. Sa may chill. Kahit hindi ko malasahan yung cheese. Kasi iba yung kick na nabibigay ng anghang niya. Mamimiss mo. Swear, kagaya ngayon, nawala na ulit. Namiss ko na ulit kagatin. So, para sa 475, na may 5 pieces ka ng ganito, pwede na rin siguro. Siksik yung daming beef. Again, guys, Argentinian yung meat nila. Hindi lang basta ground beef na nabibili mo sa palengke. Pinadadala pa nila. Namiss yung anghang eh, no? So again, going back doon sa kwentuhan natin about my pregnancy. So ang due ko kasi is June. So nalaman namin na yung pangatlong baby namin is girl. So ayan, kaya medyo yung si Shoti, si Baron, medyo clingy na ngayon. Nung nalaman namin girl tong pangatlo, medyo yung pakiramdam, parang mas special na yung gitna si Baron kasi syempre, only boy na siya eh, di ba? Pero syempre, pantay-pantay pa rin yung love. Tsaka, excited na rin kami. Nakinakabahan. Mixed emotion kasi syempre, yun na naman, yung sakit na naman ng labor, di ba? Kaya bilib ako sa mga moms eh. Mapa CS, normal delivery, hindi madaling bagay. Yun, yung anghang. Agad pa tayo, isa pa. Nakakamiss eh. Sarap yung anghang niya. So I hope guys, kahit medyo nag-iiba tayo ng mga contents ngayon, lumilihis tayo sa restaurant, buffet, mamahalin, ganyan. I hope nag-enjoy pa rin kayo, tuloy pa rin yung support nyo. So sa mga nanonood, tsaka kahit sa mga ultimo basher, yung mga lahat yan na-appreciate ko. Kasi pinagtutuunan nyo ako ng pansin eh. So kahit mapa-negative man yung sinasabi mo, okay lang yan. Kasi kung sa ikaka-improve ko naman, no problem. So yun lang, enjoy na namin to. See you later sa siguro verdict namin ni Carter. Tignan nyo naman yung natirang steak. Mga buto na lang. Nasimot ni Carter, busog. So, sa burger, yan na lang natira kasi super busog na kami. Naubos kasi namin yung steak. Okay, take out na iba. Patingin ako ng ano. Yan. Tingnan natin bago bayaran ng ating financer. 6.3 inabot lahat. So, yan. Stuffed kalabasa, empanada, burger, lasagna, and the steak. Nice. Not bad. 6.3 para sa lahat ng kinain. Thank you, my love. Nasulit mo naman eh, oh. Sulit na sulit. Happy wife, happy life. Ang galing ni Kuya. Binigyan siya ng book eh. Mukhang bonit eh. Hindi naman. Wow. Kasi si Kuya yung nag-aano. Thank you. Siya yung magsasabi kung mukhang nabubuli yung asawa ko. Yung espresso niya. So ayan, tapos na kami kumain. Ikaw muna lang. Anong masasabi mo sa kinainan natin? Sa akin, sulit naman. Bill namin 6,000 plus. 6.3. 6.3. 500 service charge. Pero good service naman. Not bad. Sarap. Food, great food. Quality. Kasi Argentinian beef iba pa lang yung level ng beef yun. Lahat na gusto ko. Whereas, di ko tinry yung fried na Tsaka lasagna hindi na niya tinry. flour. Yung lasagna, kinain ko yung cheese lang. Oo, kasi syempre, hindi siya nagka-carbs eh. Ayoko ng Pero carbs na. pinatos lang niya yung Cheese bun ng... tsaka sauce. Hindi, tsaka yung bun ng Yung bun ng burger. burger. Yes, tama. Tsaka angus yun Okay naman, okay sa akin. Babalik ako sa restaurant na to, for sure. Sarap eh, no? Aha. Ako rin nasarapan ako. Tsaka kasi yung nag-stand out sa akin, yung lambot nung meat.
yung Argentinian porterhouse nila kasi hindi mo maramdaman yung hibla Oo. habang inunguya mo. Yeah, true. Totoo nga yun. 'Di ba? Kumbaga, kung i-compare natin sa nagwagyu tayo sa Japan, kagagaling lang natin sa Japan, may mas laban pa yun. May lumalaban pa habang, Yeah, mas yung Wagyu kasi sa Japan, medyo ramdam mo pa yung hibla ng konti, no? eto parang juice na lang yung nararamdaman mo, pero talagang may hibla siya. Dahil lang sa lambot niya, hindi mo na maramdaman yung hibla Yeah. nung pinaka-meat. Good dining experience for me. Yeah. Babalikan pa, yun, lalo na pagka nagawi dito sa area. So, good job. So, ang galing, Kasi, syempre, kala ko kasi nung umpisa, dahil sikat lang yung mga owners, syempre, asawa ni Ann Curtis, si Erwan Yusuf, tsaka Nico Bolsico, diba? Mga sikat, mga influencer, mga siguro celebrity level na sila. So, hindi ko in-expect na masarap talaga sa restaurant nila. So, andito pa rin tayo, antayin natin yung take-out. So, ako nag-enjoy ako. Ikaw nag-enjoy din? Enjoy, sobrang enjoy. Bukas may kakainin pa ako dahil sa take-out. May burger pa siyang natira. So yun, sa mga nag-enjoy, maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to like and comment na rin. Sa mga gusto niyo pang i-recommend sa amin na puntahan next time. So again, kaya kanina sinabi ko sa inyo, medyo lay low muna tayo sa street food. Kung meron kayong restaurant na gusto naming mapuntahan, tatry namin yan. Kasi syempre, ayan laki na. Third trimester na tayo. Medyo napapalapit-lapit na tayo sa June natin. Kaya, yun. Or comment down below kung interesado ka sa mga buffet, okay ba yung sinushoot namin yung mga buffet? Kung may buffet pa kayo na hotels, ganun. gustong i-recommend, yan, comment nyo Try lang. natin. Tatry namin. So yun lang. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Nandun sa salty side,